Viral na naman mga kababayan si First Lady Lisa Marcos. Bakit niya Mr. Maravillas? Nakita kasi po si First Lady doon sa Vindi Honor sa Palasyo Malacanang. Biglang kinuha ni Mrs. Lisa Marcos yung baso ng wine ni Senate President Chis Escudero. Nagkagulo na naman po yung mga marites. Binairal agad mga kababayan. Sinabi po na si Chis Escudero po na Senate President na bago, ginawang waiter ni nagbabagang mga balita at magtalakay sa mga isyu na lipunan. Opinyon, para at paglalantad sa katotohanan. What you see is what you get. Unisan. Ginawa na lang na waiter po ni First Lady Lisa Marcos. Ialam naman po ninyo, pag chismis at mga masasamang balita po, parang apoy kong kumalat. Wildfire. Viral po sa social media agad. At saka, pinakalat nila, o tingnan ninyo anya si First Lady Lisa Marcos, lasingga. Talaga ito mga kababayan, mga walang magawa sa buhay, mga marites po, nagbabantay lang po ng mga ganitong pagkakataon para manira po sa First Lady. Kasi pag nasiraan nila yung First Lady natin, damay permi yung ating Pangulong BBM. Ganon po, ultimately, ang target nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gusto nilang siraan ng siraan yung ating First Lady. Hindi kayo magtatagumpay mga marites. Yung mga kwento ninyo, ang dali pong basagin. O ito po siya mga kababayan, yung Vindi Honor. When you see it, sabi dito sa maiksing caption po ng number 1 marites ng Pilipinas ngayon, si Mr. Sasot. Ayan po ang nagpakalat ng chismis, si Mr. Sasot. Masama yung loob kasi mga kababayan nito. Tulad ni yung vlogger doon sa Amerika, hindi na-point. Hindi man po kayo qualified. Si Professor Carlos nga, hindi mo bra. Di ba? Hindi ko mo naging host kayo ng presidential debate ng SMNI. Pwede na kayo. Di ba? O ngayon, silip sila mga kababayan ng kung anong diferensyang nakikita nila. Kahit hindi po diferensya, ginagawa ng diferensya. Ito mga trending stories ngayon po. Sabi rito sa Politico News, proud to be under Lisa Marcos. Proud to be under daw Lisa Marcos. Chis Escudero. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung mga balitang yan, yung detalye na mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell po para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan yung bago naming mga clients. Tingnan ninyo po. Very colorful. Napakaganda po ng aming gym. At napakalinis. Pati mga foreigners po, pumupunta sa amin. Mga British tourists po sila.
Na-set up na rin po yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax sa Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messages sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na Mr. Maravillas. Response to viral drinking video. Yan po. Ngayon, ipaliwanag natin kung ano nangyari, bakit siya ganyan, mga kababayan. Ang dali pong ipaliwanag, oh. Sabi dyan sa report ng Inquirer, First Lady Lisa Araneta Marcos takes a sip from the glass of Senate President Francis Escudero at the Independence Day Vindi Honor in Malacanang. Ito yung report ng ABS-CBN. Talagang pinatulan po ng mainstream media. Chis Escudero addresses viral wine glass video with First Lady. Ngayon, ipaliwanag natin, ano ba yung nangyari, mga kababayan? Bakit nagkaganon? So, balikan natin itong mga kwento natin. Binigyan nila ng masamang kahulugan yung pagkuha ni Mrs. Lisa Marcos sa baso po ni Chis Escudero. Pinalabas nila, mga kababayan, na lasingga yung ating lasingga yung ating First Lady at ginawa pa niyang waiter si Senate President Chis Escudero. Ganon, mga kababayan. Ito yung post ni Sasot na binigyan ng masamang malisya. Ayan ang video. When you see it, sabi dyan. Bakit may nagbigay, mga kababayan, ng panibagong baso? Ano ba nangyari? Yan. So ipapaliwanag natin, mga kababayan, mamaya. Yan ang nagpost, si Mr. Sasot po. Bantay-bantay nito mga taong ito. Mga kampo ni Maudigs po. Yung first couple, yung ating administrasyon. Silip sila ng silip ng tingin nila, mali. Sa tingin man lagbo nila, mali. Kasi po, ang mga masasamang tao po, laging masama yung sasabihin. Masama ang loob niya eh. Kaya lahat ng mga nakikita niya, laging masama, lalo pag ang nakikita niya, yung kagalit niya. Tama ba? That is normal sa isang tao. Lagi yan nakikita niya, masama lang. Kahit mabuti, masama. Pag mabuti ang ginawa, ginawang masama. Lalo pa, mga kababayan, pag ang nakikita niya ganito. Tingnan mo niya, biglang inagawan niya yung baso ni Chis. Talaga niyang lasingga itong First Lady. Tingnan ninyo mga reactions dito po sa mga fans man ito ni Mr. Sasot. Tumawa muna. Ha 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 ha! Ganun pala ang papel ni Queso, referring to Chis Escudero, tagawak ng baso. Ang ibig niyang sabihin, nawala ang pride ko doon. Sabi ng isa dito, medyo positive, si Jason Thomas. Sabi niya, napaka-gentleman si Senator Escudero. Salute to you. Maitsos lang talaga ang akla. You see? Ito yung mga masasama ang kalooban. Almitra Cereales. Sabi niya, huli ka balbon, lam. If she can do that in a public event and treat everyone like a servant, without so much as a pasintabi or a thank you or please, imagine how she is in private. Totally disgusting. So a New Yorker but also un-Filipino. Mas may modo pa yung taong di nakapag-aral kaysa sa hanggang
abogasya, narating, pero kahit basics in humanity, hindi innate. Matindi po yung pakahusga. Nakita ninyo, pag masama ang loob ng isang tao, matindi po kung makahusga. So sabi pa niya, nakakapagod magalit sa gobyerno ng ganito araw-araw. So shameless in their evil ways. Loud and proud. Pero yung protector of the people, di mo man lang maramdaman. Baka binago na mandato ng Armed Forces of the Philippines, secret na lang, ulit para gulatan factor, ulit tayo pag nagkataon. Vododal na lang ata makakapagtanggal sa mga tao sa Malacanang. Gusto pang manggatong sa Armed Forces tulad ng patron nilang si Mau Diggs. Kita ninyo mga taong yan. Tapos bodo na lang daw, kulam na lang. Ang makakapagpatanggal sa ating Pangulo, siguro po, taga nga ito ni Pacquiao. Kasi yun ang akusasyon ni Pacquiao sa ating First Lady na nag-aral ng budo. Sa Africa daw at sa India, nag-arkila, yun ang term ni Pacquiao, ng mga budo experts para daw kulamin siya. Mga kulto po ito, mga kababayan, kulto ni Mau Diggs at Pacquiao. Sabi pa ng isang marites, mga kababayan, Madison Betancourt, parang troll yata ito, hindi man ito totoong tao, is Lisa Sheng, ibig sabihin, lasingga. Is Lisa Sheng doing the come hither, look at Chis Escudero while she swallowed that champagne in front of her husband? Then she turned and looked back at him like you want this cuteness, char. So binibigyan nila ng masamang malisya, mga kababayan. Yung pagkuha ni Mrs. Lisa Marcos sa baso po ng champagne sa Vindi Honor sa Palasyo Malacanang, nahawak po ni Senate President Chis Escudero, binibigyan nila ng masamang kahulugan. O ngayon po, sabi ni Chis Escudero, yun ang niyang ginawa ko, na binigay ko yung baso. That is niya a gentlemanly act. Dami agad na komento ng mga marites. Di ba? Yan po sabi ni Senator Chis Escudero, Senate President Chis Escudero. Sabi dito sa balita, Senate President Francis Escudero did not mind First Lady Lisa Marcos drinking from his wine glass at the Vindi Honor held in Malacanang on Independence Day, saying it was a gentlemanly act. Isa niya akong Manginoo, kinuha ng First Lady yung aking baso, ibinigay ko. Anong masama nun? Sa isa pong okasyon, na ang okasyon po, Vindi Honor, ang ibig sabihin po ng Vindi Honor, that is the traditional toast during ginagawa siya during Independence Day, tapos New Year's Day. Ini-invite yung mga ambassadors para mag-toast. Vindi Honor, wine of honor ang ibig sabihin po sa Ingles. French po ang Vindi Honor. Wine of honor, yung nagtotoast para sa kasalan, di ba? O toast niya after na ikasal, di ba ganon sa reception po? Bilang celebration. So normal yung ganon po, na pag panahon na mag-toast, siguro biglang nakita ni Mrs. Marcos, ni Lisa Marcos, yung wine, akala niya wine niya yon. Tama? Hindi niya siguro napansin na si Chis Escudero pala yung may hawak. Akala niya yung i-offer sa kanya na wine para sa toast. Tingnan natin mga kababayan, i-review natin yung video. Kaya kinuha niya, hindi nangangulugan, ginawang waiter. Mga kababayan ni Mrs. Lisa Marcos, si Chis Escudero, kasi may wine man talagang para sa kanya. Ito po yung video, mga kababayan ng Inquirer. Courtesy ng yata ito, ng RTVM. I-review natin. Kita ninyo? Ulitin natin.
First Lady Lisa Marcos sips from Escudero's wine glass. Kinuha niya. Tapos, may nag-offer sa kanya ng wine. So ito talaga, mga kababayan, na pangalawang glass ang para sa kanya. Hindi yung itong kay Chis Escudero. Siguro sa kaguluhan, mga kababayan dyan, siyempre matao. Tapos nasa oras na ng pagtutoast ng wine. Nakita niyang, hindi man niya kasi tiningnan. Basta't nang mag-approach siya dito, malapit kay Chis Escudero, hindi man siya nakatingin kay Chis. Nang ma-realize niya na kay Chis pala yun, akala niya yung mag-offer sa kanya ng wine. Ibinalik niya yung baso. Diba, mga kababayan? Napakalinaw. Nang abutin niya yung wine, hindi man siya nakatingin sa mukha ni Chis Escudero. Ang akala niya yung waiter or assigned na mag-offer sa kanya ng wine. Yun pala, yung nakita niyang glass ni, wine glass ni Chis Escudero. Binigyan ninyo ng masamang kaulugan. Napakalinaw. Di ba? Nang abutin ni Mrs. Lisa Marcos yung wine, hindi man siya nakatingin sa mukha. Para po malinaw. Tingnan ninyo. Inabot lang niya, hindi man siya nakatingin sa mukha. Nang makita niya, nang itungga niya yung inumin niya, itungga talaga niya, Mr. Maravillas. Nang inumin niya yung wine, nakatingin siya sa bigla sa mukha ni Chis. Ay, kay Chis palaan niya ito. Inoffer yung na yung talagang wine niya, mga kababayan. Para talaga sa kanya yon, for the toast ng wine, kasi vin de honor nga. So anong problema ninyo, mga Marites? Kahit man ako, katabi ko si Mrs. Lisa Marcos halimbawa, biglang inabot yung wine ko, ibibigay ko siyempre. Alangan man, Mrs. Lisa Marcos, ma'am, akin ito. Hindi ko pa man iniinuman yung baso, ibigay ko na sa kanya. Di ba? That is, a gentlemanly act, sabi ni Senate President Chis Escudero. Hindi na nga hulugan na binaba na yung pagkatao ni Senate President, ginawang waiter. Kayo talaga, lahat masasama ang nasa isipan po ninyo. Wala na kayong makitang tama kasi nga masama ang loob ninyo sa ating Pangulong Bongbong at kay First Lady Lisa Marcos. Yan ang totoo niyan. Kaya lahat ng ginagawa niya, lahat mali. Ang laging tama lang si Pacquiao at saka si Mau Diggs. Nasa totoo lang, sila yung lahat mali. Tama? Yung lahat tama sa inyo, ang katotohanan sila ang lahat mali ang ginagawa. Pero sa inyo, bida palagi, pati si Inday. Sabi dito sa kwento, the First Lady stopped in front of Escudero and drank his champagne. She returned the glass to him afterwards before continuing with her walk. Kasi po, malinaw na hindi man nakatingin sa mukha ni Chis Escudero si First Lady. Kaya ang kala niya, yung sa kanya yon, yung waiter or assigned na, hindi man yata yon waiter kung sino yung trustee, siyempre, para yon sa First Lady. In charge po para mag-offer ng wine. Hindi agad yun nakita ni First Lady. Ang akala niya, yung nasa harap niya, kasi hindi nakatingin sa mukha, yun na yun yung wine niya. Kaya kinuha, nang inumin niya ganyan, bigla siyang nakatingin sa mukha ni si Chis pala niya ito, sa isip niya. Binalik niya yung wine. And afterwards, ibinigay yung, yung para sa kanya ng in charge ng wine. Naintindihan na ninyo, mga Marites. Pero tingnan ninyo, sabi rito ni Chis Escudero, I consider waiting on a lady, first or otherwise, to be gentlemanly, Escudero told reporters on Thursday in response to the viral video. Maaari niyang sabihin ng iba na makaluma o parang under, pero sa akin,
hindi kailanman magiging makaluma o di oso, anuman ang itawag ng iba, ang pagiging maginoo at pakikipagkapwa-tao. Tama! Pakikipagkapwa-tao yun, mga kababayan. Hindi yun nakakababang puri sa isang tao na ginawa na lang anya na tagahawak ng wine. Binigyan ninyo ng masamang kaulugan. So sabi dito, several politicos and diplomats were present at the Vin de Honor, which is one of the two official receptions hosted at Malacanang on New Year's Day and Independence Day. So yun ang ginagawa ang Vin de Honor pag New Year's Day, tapos ito nga, Independence Day. That is a tradition sa palasyo. Among the politicos who attended the event were House Speaker Martin Romualdez, Executive Secretary Lucas Bersamin, and Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. So yan po, mga kababayan, walang masama dyan. Yun ang totoong wine. Grinab ni Mrs. Lisa Marcos, yung wine ni Cheese Escudero, kala niya sa kanya yon. Kala niya yung assistant na magbibigay sa kanya siguro ng wine. Malinaw na po. Kasi yung iba, ang iniisip pati, kaya ganon na parang ang trato, kasi binigyan ng pabor ng Palasyo Malacanang si Cheese Escudero, ginawang Senate President, at yung influensya galing kay Lisa Marcos. Ganon ang pakahulugan. Tingnan mo niya, ginawa na lang na waiter si Senate President kasi may utang na loob siya. Brinasoan niya yung mga senador para gawing Senate President, para yung mga agenda niya ng Palasyo Malacanang ay maisa katuparan. Talagang mga tao ito. Malayong malayo po sa katotohanan kasi majority sa bumoto para gawing Senate President si Cheese Escudero, mga minions ni Mau Diggs. Tama, kasama si Bato, si Bongo, di ba? Yung mag-inang Villar, yung magkapatid na Cayetano, lahat yun siyam sa bumoto, sa 15 pong bumoto. Sumama kay Senate President, yung nagkudita kay Mig Zubiri at ginawang Senate President si Cheese Escudero, kasama doon si Amy Marcos na barkada ng mga Duterte. Mga minions po ni Mau Diggs. Paano may influensya yung Malacanang sa paglagay kay Cheese Escudero as Senate President? Malayong malayo po sa katotohanan yung mga pagbibintang ninyo. Di ba? O ngayon, ito yung magandang balita kasi yung Speaker of the House at saka yung Senate President ngayon magkakaroon ng close collaboration. Ayan po, para maipasa yung mga priority bills ng ating Marcos administration. Dapat talaga ganyan, mga kababayan. So sabi dyan sa balita, after a period of strained relations between the Senate and the House of Representatives, Senate President Francis Escudero at saka si Speaker Martin formally had their first meeting kahapon, signaling better working relationship between the two chambers. So sabi po ni Escudero, ito anyang productive meeting namin ngayon marks the beginning of a renewed and strengthened partnership between our two chambers. Together, we are committed to working toward a more united and effective legislative body that can better serve the needs of our nation. It is during this important event that the President will lay down his priority, referring to the SONA, legislative measures. It is imperative that both the Senate sa kayong Congress, House of Representatives, are aligned and ready to support these initiatives. We have agreed to keep the lines of communication open to prevent misunderstanding and promote a collaborative legislative environment. Sabi po ng seasoned politician from Sorsogon, Bicolano, mga kababayan. Crucial niya siya yung pag-uusap namin palagi para mabilis na maipasa
para sa smooth passage po ng mga batas na kailangan ng ating Pangulo. Na siyempre, pag kailangan, sinabing kailangan ng ating Pangulo, kasi kailangan ng ating mga mamamayang Filipino. So maganda po ang inaasahan natin na magiging working relationship ngayon ng Senado at ng House of Representatives. Ayos pa? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.